Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si Harry Roque at itong si BP Butangera, no? Kasi po, una papasalamat na ako kay Takeru, Streetwise with Takeru, no? Kasi ito po yung isa sa mga topic niya. Pasensya na Takeru, hiramin ko lang yung article mo. No, maraming salamat sa iyo. At ito pong kay Harry Roque, no, na kung saan naghahamon na po talaga siya. At dito po sa article na ito na hiniram natin kay Takeru, ito pala ang totoong ugali nitong si Butangera. Kaya pala Butangera, tama lang tayo. Spoiled brat, entitled Butangera, evil witch yung tawag diyan, no? Kung yung iba Karens, no, yung bunganga lang, no, nagrarant lang. Pero itong si Butangera, talagang ano po talaga siya? She's a witch bitch. An evil of all evils. Yan, ha? Nakita nyo mamaya. At pinatunayan din yan ng magulang niya. Ha? Mapapansin ninyo. Okay? So, lahat pala nung sabi nating entitled, maldita, demonyita, totoo pala yun mga kababayan, no? Kasi mismong magulang niya na ang nagsabi, alam nila, o bakit yung pinalaking ganyan, di ba? Pero bago pa tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, no? Maraming salamat po sa inyo. Ganun din po sa mga kasamahan natin sa mga live stream at video premiere. Okay, so ito po, unahin muna natin si Harry Roque. Kasi po, mukhang mapapalaban dito si Harry Roque. Ha? Dito po sa balita ng Manila Bulletin. Actually, dalawa to no? Isa sa ABS-CBN at Manila Bulletin. Pero unahin natin yung sa Manila Bulletin. Mukhang may pareho lang naman sila. Sabi dyan, PAOK says Harry Roque's name keeps appearing in Pogo Docs. Roque cries trial by publicity. No, ang dami na lahat na yata ginamit na ni Roque base sa kanyang libro no. Yung sa Congress, anong tawag niya? Demolition job. May political harassment pa siya. Ngayon naman, trial by publicity naman. O, di ba tibay ni Roque? No, after siya pakawalan ng Kongreso pumunta sa EDSA at doon nagtatatalak. Siguro lahat naman kayo napanood na yan. Yung isa nating video, meron tayong clip doon. Mahaba pala yon. Hiniram ko kay Ali Bugha yung video. Siya na ala, thank you ha, pero mukhang hanghaba Ang haba no? Baka sa next time na natin yon, no? Pero maraming salamat Al ha. Biruin nyo kung ano-anong pinagsasabi niya dun sa EDSA, no? Ang lakas manira, na tinatanong niya pa ang Pangulo, lalo na dun sa Maisog Rally, sa Pasig, no? Nag-aakusa siya, na talagang sinasabi niya, ikaw ba, Pangulo, ay adik? O, ngayon, anong gagawin mo? Ikaw na rin na mismo nagsabi, di ba? Na, wala po kayong karapatan na utusan ng presidente. Presidente po siya ng Pilipinas, pero pagdating sa kanya, exempted ka. Ganon. O, di ba? Harry Roque versus Harry Roque. O ngayon, yari ka. Kasi itong si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson, si Dr. Winston Casio, ay nagsabi, yung pangalan mo ay palaging nag-a-appear sa mga Pogo documents na kanilang iniimbestigahan. Bakit nga naman nandun ka, Harry Roque? Di ba? O, trial by publicity? Bakit kayo? Di ba ganun din ng ginagawa nyo ngayon? Puro trial by publicity lang kayo? O, kami naman ang sisigaw ngayon yan. O, defamation job yan. Demolition job yan. Political harassment nga ang ginagawa nyo. Sino ba nanguna? Sino nagsimula ng ganyan? Di ba kayo? Nung hindi kayo napagbigyan, nung tinanggal yung mga taong dapat inaakala nyong magpwesto sa inyo, doon kayo nagngaw-ngaw. O tapos yung BP Butangera ninyo, nung nag-quit sa DepEd, kung ano-anong pinagsasabi, wala naman siyang pruweba. O nagngangaw-ngaw dahil nga
Sa pera, mga kababayan. Dahil sa pera. Give me 100 billion pesos, no, nung DepEd siya, and I will fix all the problems of the Department of Education. Binigyan ng 700 billion pesos mahigit last year. Ano nangyari? I quit. O, diba? Sinungaling lang. O, hindi niya kaya. Pero malditang evil po yan. O, mamay malalaman ninyo, no, sa dulo. O, eto po, mga kababayan, o. Ha? Ang sabi ni spokesperson ng PAOK, Dr. Winston Casio. Ha? The PAOK said it could not discount the possible involvement of former Palace spokesperson Harry Talakitok Butanding Roque in Philippine offshore gaming operation, saying his name keeps on cropping up in the documents and testimonies. Sabi, may kausap sila. Aside dun sa mga dokumentong lumalabas na nakikita nila, may mga nakakausap pa silang mga witnesses related to the industry. Ayan. PAOK spokesperson Dr. Casio said this as the PAOK continues its investigation on Pogo ahead of planned large-scale operations that aim to arrest individuals who continue to run their companies. Given the benefit of the doubt in relation to what he is saying, but then again, now that his name keeps on cropping up in the documents, in the digital footprint, in the testimonial footprint. Nako, ang dami, lahat pala footprints. Baka mamaya footprints in the sun na yan. Di ba, Elora? Sabi, in the documents, in the digital footprints, and the testimonial footprints. O may isama pa tayo. To the supranational footprints and the footprints in the sand. Footprints in the sand. It was I who carry you. Di ba, Butanding? Si supranational ang nag-carry sa iyo. Di ba, Carclea? O, si Carclea. Binabanggit ko naman si Carclea. Di ba nanonood yun? Di ba, May Downs? Di May Downs. Nabanggit na rin. Ala, lagot ka, May Downs. May screenshot ka dyan. Sabi ni Casio, we cannot discount his possible involvement in all of these matters. According to Casio, Roque's name appearing on everything could not be a mere coincidence. Correct nga naman. Hindi na lang coincidence yan. Baka, malamang, sangkot ka ba, Roque? Umamin ka na. Sabi nga nila kay Mami Peng, magbago ka na. Uy, huwag niyo kakalimutan, ha. May bago pong libro si Mami Peng, volume 2 na yan. Wala yung volume 1, naligaw. Ang next volume ni Mami Peng, volume 42B. And then the next one is volume 51B. Yung pinakalas niya, volume 125M. Ayun. Di ba, Mami Peng? O ba, gusto ba magkaroon ng volume? Ball. Tatawa na naman yan si Mami Peng. Sabi pa ni Casio, I don't believe it's coincidence anymore as far as Harry Roque is concerned. His footprint is everywhere. But of course, you have to put 1 + equals 2 to create a case, complete a case. The official, however, declined to comment if Roque was the highest government official being probed of what kind of evidence the PAOK has against Roque to build a case against the lawyer. Again, no comment as I will not give our aces before the public. O, yan na naman tayo eh. Ayaw nyo daw ibigay. Siyempre, pag may tao pang mas malaki kay Roque, o baka kausapin na lang. Sir, ma'am, dawit po kayo eh. Pero, hindi naman namin ito ilalabas. Basta nakukuha na lang naman po sa mabuting usapan. Baka naman may pinagsamahan naman tayo, mami, pero maganda, para tumahimik na lang kami, isang mabuting usapan. Parang awit lang ng Eraserhead yan. Ha? Sa mabuting usapan,
Lalo lang nadaragdagan ang sakit ng ulo at bilbil sa tiyan. Ayun naman pala, nakukuha lang sa maleta. Ang bilyong-bilyong pera. Di ba? Oh, tindi nyo. Ano nangyari kay Alice Gu? Nag-executive session ka. O after that, bye-bye Hontiveros. Okay na ako. Habulin nyo na lang ako kung ako ay makita pa. O ngayon, katawa-tawa kayo mga gunggong. Kala nyo hindi ko kayo bibirahin ha. Aside from Roque, Casio said the PAOK is currently investigating the people whose names appear in their investigation, including bureaucrats, tenured officers, and former government officials. Lahat ng sinabi niyang to, asahan ninyo maglalahong parang bula. Ang mga kaming lokohin, Casio, kung matapang ka, ha? Kung matapang ka, name names. O anong sabi ng Pangulo? Heads will roll. O mag-antay tayo. Kailan yung will? Wala. Kwentong kutsero lang yun. Sinabi lang ng Pangulo yun para, ay, nagalit ang Pangulo. Hindi na weak. O, di ba? Ganun lang yun. Pangbobola lang lahat ng ito. Kaya tayo, namnamin din natin, batikusin natin sila. Di ba? It's frustrating. O, pahiring-hiring pa kayo kay Alice Gu. Nakausap nyo na, executive session. Ano pwede mong, anong maididil mo sa amin? Baka yun ang deal. Deal or no deal. Pinamili si Alice Gu. Laya o sikreto? Okay. Laya po. Okay. Anong pangalan ng may bibigay mo? Dawit po kayo eh. O sige, laya. Di ba, Elora? Oh. Kaya hindi nilabas yung sa executive session. Nasaan ang spirit of transparency? People, the public ought to know ano ang isiniwalat ni Alice Gu. Kung may mga bureaucrats, may mga tenured officers, or former government official. Let the domino fall totally. Hindi yung nandun lang na-stuck, natigil. So, hindi perfect. May loophole pa rin. Siguro nung sinabi na niya na, dawit po kayo, nagbigay po ng ganitong pera sa inyo, oy, yari no. Sige, okay, laya na. Bigyan ka pa namin ng pagkakataon para sa ganito. Oh. Di ba? Ayun lang assumption lang yon. Senator Hontiveros, wag kang magagalit. Senator Gatchalian. Kasi hindi nyo sinabi ano yung napag-usapan sa ES, sa executive session. O tulad na naman siguro ito kay Casio, ayaw sabihin. Kasi kakausapin mo pa. O you're still investigating. Ayun, para naman hindi ma-preempt kayo naman. Kasi pag nilabas ang pangalan, sasabihin ng mga yan, hoy, ayusin mo didimanda kita. Ganun lang yan. Gagamitan ng demanda o di kaya mayayari si PAOK spokesperson Casio. Ito pa ang sabi ni Casio. He clarified that PAOK's probe into Pogos is not politically motivated. I don't care what is the motivation. Ang mahalaga dito ay maanmas sino yung mga kriminal. Lahat sila, politiko, kung ano man, government worker, maanmas po sila. Yeah? We are not politically motivated. We are based on evidence. Ayun ang sabi niya. So, deeper to their wisdom, in the time that they need to read through the evidence submitted by both parties. Once they are finished going through the evidence, then I am confident that they will see the argument our way. O, ayan. O. Ngayon, anong sabi ni Roque? Just submit the evidence. Ayan, talagang si Roque. Lalabanan niya, abogado yan eh. So, di ba nga, he have the right to defend himself. Yeah.
salagin lahat yan. In a statement, Roque asked Casio to stop pointing him on trial by publicity and just submit whatever evidence they have. Ganun din naman ikaw, Roque. Di ba? You are accusing the president of being an addict of illegal substance. Why not file a case to the court, submit your evidences to the court, and then the court will decide if that you have a probable cause. Di ba? Para mag-utos ang korte na, magpa-drug test ka. Di ba ganyan din ginagawa nyo? You are putting the president in a spotlight, in a public trial. Tapos pag ikaw na, wag mo akong gamitan ng ganyan ha, submit mo na evidence. Di ba? Di gamitin din namin sa'yo. Gago. Sino ang double standard? Ikaw. Pag ikaw, hindi pwede. Pero pag iba na, ikaw na ang bumibira, pwede. Ulul. Gago ka talaga, butanding. Huwag mo kaming gamitan ng pagiging lawyer mo. Kami rin lawyer, street lawyer din kami. Ha? Lawyer di kampanilya kami. Sabi niya, enough of this baseless trial by publicity aim at discrediting me in the court of public opinion. Ganun din naman. Sabihin din natin, enough of your baseless trial by publicity. Yung ipinakita nyong video, sinasabi mo authenticated, pero ang ginamit mo deepfake application. Sabi nung tinry din namin yan. Tanong nyo pa si Chris Ulo Ilang beses tinry ni Chris Ulo yan. May video pa siya. Si Roque, nagpakita ba siya ng authentication? Wala. Puro lang sila bunganga. Di ba? Nasaan ang ebidensya na yung video ay authenticated? Is there a written report from an expert? None. Yung kinekwento dyan ni Luka-Luka, yung sinungaling na jukebox queen, wala. Hindi nga nila maipost sa kanilang mga social media yung report daw ng expert nila Bunga nga lang Baka nga mamaya kupon ban lang yun, nagbabasa lang kunwari ng report Wala naman. Ikaw, Harry Roque, bakit hindi mo i-post sa iyong mga live stream sa Facebook o sa social media account mo yung authentication report nung video ninyo? Pinagmamalaki niya kahapon doon sa Maisog rally nila sa Pasig. Authenticated daw. Where is it? Why don't you submit that to the proper forum sa korte? No? Para ipag-utos ng korte na ikaw, Mr. President, magpa-drug test ka kasi ikaw pala yun. Hindi. Nasaan? Di ba? Trial by publicity din. Media din ang ginagamit ninyo. Gago pala kayo Ito lahat balik sa inyo. Manalamin ka muna, Roque. Di ba? Pag ikaw na ang binibira, ikaw na ang involved, talagang ito may evidences ang PAOK. Galit na galit ka, trial by publicity, political harassment, demolition job. Pero ano ginagawa nyo sa Pangulo? Naratiba lang yun sa inyo, wala nga kayong ebidensyang tunay Naghahantay kami, nasaan yung authenticated result o report nung video. Sabi mo dun sa isang statement mo, tinesting nyo sa deepfake software tinesting ko din kasama si Chris Ulo. Wala Suspicious, pero kayo, authentic. Ano sa inyo, back to the future, ganon? Nung tinest ko pa dun sa isang app na magtitest ng mga frame by frame, ang sabi doon, 10 frame peke. Diba? Tapos ikaw may authentic report ka, nasaan? I-post ninyo. Yan ang labanan ngayon Ang tapang mo sa social media, pagdating sa kongreso, mukha kang basahong sisiw Diba? Ngayon, kala mo mabubuli mo si PAOK. Casio? Siya kung may ebidensya itong mga kababayan, mukha na naman siyang basang sisiw. Diba? Ito pa sabi niya, I asked the PAOK to submit their evidence to the prosecutor's office. Ganon din ang gawin ninyo. Why can you not do the same? Diba? Ang ginagawa nyo, binibira nyo sa media, publicly, ang Pangulo at ang asawa nito. Ba't hindi nyo na rin gawin yung sinasabi mo? Diba? Lead by example, Roque. Ikaw na nagsabi niyan. Lead by example. Prosecutor's office. Hindi nyo kaya, Kasi wala mo naman po talaga. Binibate lang nila ang Pangulo. Binibate nila. Pinapainan lang nila. Titingnan nila kung kakagat ang Pangulo. Ito. Gusto mong i-bait? I-bait. Hindi na kailangang i-bait kasi may evidences na Diba? Saka hindi naman Pangulo to. Ikaw, gawin mo sa Pangulo, bibilib ako sa'yo, magdemanda kayo.
Dalhin mo sa prosecutor office yung mga evidences ninyo na ang Pangulong Marcos ay isang totoong adik. Yung para ano ng psychological test ang Pangulo kasi sabi nyo wala na yung sa tamang wisyo kasi adik kayo nila Badoy, nila Loren Badoy, nila Ka Eric. Sige, punta kayo. Dalhin nyo sa prosecutor's office para makahingi kayo ng kautusan ng korte na magpa-drug test ang Pangulo, magpa-psychological test. Ba't hindi nyo gawin? Bakit puro lang kayo bigay kay Siraulo, yung sinungaling, diyan sa LA, yung maraming kaso ng defamation? Di ba? Kasi pare-pareho kayong kara, sinungaling. Even without seeing them, the case against me is utterly bereft of merit since trafficking requires the act of recruiting persons through force or intimidation for the purpose of exploiting their labor. I look forward to the day that I will face my accusers in the proper court. Tignan ninyo! Ang galing mong magsalita, no? Pero pag ikaw nang nag-a-accuse, guilty ka agad. Ganon. Di ba? Double standard ka, butanding. Hindi ka katiwa-tiwala, wala kang credibility. Unang-una, nung lumabas ka doon sa pagkakabilanggo sa'yo, sa Kongreso, sabi mo, ngayon ako'y nakaranas na maging bilanggo, tangina. Doon ka magpabilanggo sa National Bilibid Prison o doon sa Iwahig, Penal Colony. Doon. Kung saan nandun yung mga grade 5 o ang mga yung highest level of mga criminals. Tingnan natin kung hindi ka maihilalo sa pantalon mo, diyan sa salawal mo. Ha? 'Di ba? Tanong nyo pa kay Hattori yung mga level ng mga preso dito. The highest level nandoon yung mga notorious criminals. Doon ka pumunta. Diyan sa Bilibid na lang, pumunta ka. Doon kay pakulong, ano kay maramdaman mo? Siguro maging reyna ka doon, no? 'Di ba? Haharapin ko kayo ng buong talino at buong tapang. Doon na nga lang sa isang representante, yung representante Luistro, hindi ka nakapalag eh. 'Di ba? Ang yabang magsalita sa media. Let me give them this gentle reminder. There will be a day of reckoning for those who bear false witness against innocent officers of the court. Why don't you tell that to yourself also? Diba? Gago. Kayabang. Ayan. Ito pa mga kababayan, tingnan natin dito sa ABS-CBN report kung anong madadagdag natin para lalo natin siyang masampal sa mga pinagsasabi niya, ha? Ito pa sabi niya, no idea what their evidence is. Only acts I did are what I said on the Senate and House hearings. Magkakaalaman. Kaya nga sabi nga ni spokesperson Casio, I will not give them our aces. Hindi ko papakita baraha ko sa'yo. Ha? They were acts of lawyering which cannot be deemed as criminal as there were no criminal acts done. But as I've said, I'd like to see their complaint first as I am on the belief that they have absolutely no evidence of wrongdoing. Ayan, sige. Ayan po yung sabi diyan sa balitan ng ABS-CBN, PAOK, Harry Roque's footprint is everywhere in Pogo probes. Ayan po yan, no? Kasi dito sa baba, sinasabi niya lang na political persecution yung ginawa sa kanya ng lower house. Okay? So, alis tayo dyan, no? Kay sinungaling na Harry Roque. Sinabi niya nung nakalabas siya, punta siya ng EDSA, kaya daw siya ginulong dahil siya ay binastos niya. Hindi yun ang sinabi. Nagsinungaling ka. Sinungaling ka. Sinungaling. You are a liar from the very beginning. You're lying. Ayun. Iba po ang kabastusan sa pagsisinungaling. Hoy, isa kang abogado, hindi mo alam yan. Buti pa kami mga street lawyer lang. Alam namin yung pinagkaiba ng bastos sa sinungaling. Hindi ka nga bastos, pero sinungaling ka. Hindi ka nga sinungaling, pero bastos ka. Ano ka, Don Roque? Or pareho, di ba? Nangangati ang ilong ko sa'yo. Eto, punta tayo dito sa butangera na ito. Ayan, ha? Kala nyo yung ganda ng mukha niya, yung maamong mukha niya, yung ala German na pagmumukha niya, mabait po siya. Hindi po, ulitin ko, kay kasamahang Takero, Streetwise Takero, Miyamoto, maraming salamat, ninenok ko na yung article mo.
Pamokay ka-copyright, Takero, ha? Hindi, kasama ko po yan si Takero sa GC, no? Tulungan po kami, tulungan. Wala po kaming grupo, kundi nagtutulungan lang. Sila Steven, nung kulit nun. Si Jake Magnus, si Maestro Paul, shout out, no? Kasama si JDB. Ewan ko lang kung nandun si Koy, si biyahe ni Koy. Tahimik si Koy. Si MT, si Munting Tinig, yan, si Carclea. No, naku, naisiwalat ko na lahat sila. Naku, pagagalitan nila ako, baka i-kick out ako. Di ba? Si Takero, kulit niyan dun eh. Si Ali Bugha nandun. No? Masaya po kasi walang inggitan. Tulungan po, no? Wala yung naiinggit na ganito. May makulit lang, si Steven makulit. Sa TikTok naman yon si Steven eh. Sabi ni Mami Peng eh, no? Si Models of Manila nga kasama namin, di ko alam. Nabigla na lang ako. Teka, parang familiar yung picture nito. Yung pala siya pala yun. Models of Manila. Shout out kay Models of Manila. Hindi po tayo nagka-cloud chasing ha. Kasama ko lang po. Ako nga, saling pusa nga lang ako dun eh, ni Mami Peng. Salamat naman kay Mami Peng. Huwag nyo kakalimutan, ang kaibigan kong masiba by Mami Peng. Punta na tayo kay Butangera na tayo. Butangerang Tamilmil. Tamilmil na ba siya ngayon? O tanggalin na natin yung Tamilmil? Ha? Butangera na lang. Kasi po, ito po yung pinakita ni Takero, mga kababayan, no? Na kung saan, ito deleted na daw po to. Pero, gagawin lang natin itong basis, bakit ganyan po ang nakikita nating ugali kay Sara Duterte. Yung, kala nyo ang amo ng mukha niya, maganda sa maganda. Siyempre, ikaw ba naman, half-half eh. Hindi. One half, one port, one port. Diba? Mixed races siya. Iba't ibang dugo ang lumalatay sa kanyang mga katawan. Ha? Di ba? Tanggal na po ito. Ito po yung kanyang posting noong pa. Hindi ko alam kung anong year to ko, sabi ni Takero. No? Manghihiram na lang tayo, ha? Huwag kayong magalit. Gusto lang natin ipakita sa inyo yung ugali ng butangera na ito. Ito pong posting niya ay noon na kaaway na mortal talaga nila, si Senator Trillanes. So ito po, ayan o. Sabi niya leave me alone, Senator Trillanes. The last time a person irked me, I made sure to make it difficult for him to bring me down. Tignan nyo. Yun daw last time na taong nang inis sa kanya, sinigurado niya na mahihirapan yung tao na yon na patumbahin siya. And Speaker Boy Nograles lost that election. Tignan ninyo. Natalo daw si Nograles dun sa election ng speakership sa House. And was ₱1 billion poorer. Tignan nyo kung gaano siya kasadista. Akala nyo yung mabait, napakabait. Tignan nyo. Ha? Mamaya makikita nyo sa dulo yung pinatunayan ng nanay niya. Like Speaker Alvarez, my advice to you is not to think of me. Speak of my name. Not even a whisper of Inday Sara from your ugly lips. Kita niyo? Di ba? Pikon na pikon siya. Ako, ha? Inday Sara Fiona, my ugly lips. Fuck you. Leave me in peace in Davao City. Nagbabanta. Or else, you and your friends will spend more than $1 billion in the 2022 presidential election just to make me insignificant. Talagang gagawa siya ng paraan. Eto pa. Let me repeat. Do not bother me and my slot will be available for Yellow Senator for the 2019 elections. President Duterte imagines you will be shot. Gusto pala talaga nilang tigiin si Trillanes. Kaya tama yung sinasabi nung isa. Si Las Cañas. Gusto talaga pala nilang patayin si Trillanes. Di ba nga ang sabi nga ni Las Cañas, parang final destination. Sasagasaan ng 18-wheeler truck yung sasakyan ni Trillanes. UUP-in. Nahuli. Talagang mga killer of men. Itong mga Duterte. Tingnan nyo. Ini-imagine na. And I have been described. Tingnan niyo
heartless by my mother. Inamin na. Inamin mismo ng sariling nanay, ineko niya. Heartless yung anak ko. So, ibig sabihin, yung pinapakita niyang ganyan, pasad lang yan. Cover up. Pero ang totoo, wala siyang puso. Butangerang utak kriminal. Gagawa at gagawan kanya ng pamamaraan paano mo siya kakalimutan. Kaya nga sabi niya kay Trillanes, do not hurt me. Kasi heartless siya. Kaya yung pinapakita niya diyan, mag-ingat kayo. Huwag niyo siyang aasarin kasi heartless siya. Ha? Sabi ng nanay niya, as described by my mother, please do not anger me so that you may remain relevant for the future generation. So tignan mo, yung pagbabanta niya kay Trillanes, may pagbabanta ng pagkapapatay. And you should listen to my mother. Binunyag ng magulang. Siya na rin mismo ang naglabas din. Heartless siya. Kaya tingnan niyo yung ginagawa niya ngayon. Wala akong pakialam kung i-impeach nila ako. Hindi kawalan sa akin yan. Yan yung damdamin ng mga walang puso. Heartless eh. Walang pakialam. Dahil pag napikon, pag hindi nakuha ang gusto, heartless siya. She will get her way. Kung ano yung ginusto niya, dapat ibigay mo. Yun, ganun siya pinalaki. Paano ko nasabi mga kababayan? Ito, tignan ninyo. Ha? Ito, salamat Takero ah. Nang nenok na naman ako kay Takero. Philstar Global, 2018, October. Anong sabi nung tatay niya? Pinatotohanan niya lang yung sinasabi niya kay Trillanes. Sara, behind Pantaleon Alvarez ouster. Mayor lang ng Davao yan. Pero anong ginawa niya? Di ba? An evil witch. Ang ganda ng mukha mo, ang cute-cute mo. Pero bigla kang sinagpang, ahas pala. Nag-anyong tupa. Di ba, mga kababayan, ano sabi ng tatay? Ha? Ano sabi ng tatay? Kunin na lang natin dito. 3 months after Davao Representative Alvarez was ousted as House Speaker, President Duterte admitted last night, October 17 that his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, single-handedly worked to remove the congressman from his post. So ano pa ang kaya niyang gawin? Kaya kayo dyan, Pangulong Bongbong Marcos, baka tinatrabaho ka na nito. Baka next year, wala ka na sa pwesto o baka hindi ka na tumagal sa December. Kasi itong kalaban mo ay heartless. Tingnan nyo ginawa niya. Inamin ng tatay. Ang nagpatanggal kay Pantaleon Alvarez ay si Sara Duterte. Mayor lang yan. Pinatanggal niya isang Speaker of the House. Ganyan siya ka-evil. Ganyan siya ka-heartless and powerful. Kaya kayo dyan, na nakapalibot sa presidente, papayagan nyo bang maiupo si Sara Duterte na isang heartless, evil woman? Tignan nyo na lang yung sinulat niya para kay Trillanes. Delikado yan. Diktador yan. Baka hindi lang sila Alvarez ang ginawa nila ng ganito. Ano pa ang kaya nilang gawin? 3 silang magkakapatid. Because they were brought up like that by their parents. Ano pa sabi ng tatay niya? Talagang ano yan si Inday. So be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. This is a female. She operated in Davao as mayor. Look at what happened in Congress. Alvarez was ousted. O ngayong BP pa siya. Umangat ng husto ang power niya.
what can she do? Di ba? Franz Castro, Manuel, Brosas, kayo dyan na makabayang black. Yung mga katulad nyo, ang pinatanggal niya. Ano pa ang kaya niyang gawin kung sakasakali lang na maging presidente siya? Authoritarian, dictatorship, a devil in a sheep's clothing. Yun po yan. Kaya, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, beware. Your BP is what? A heartless person. Nabi niya yan, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Ebidensya. Tinanggal na nga lang yan, eh. Because she is threatening former Senator Trillanes back then. Ini-imagine nga nila. Di ba niya? My father, President Duterte, imagine you being shot. Inamin eh. So therefore, wala silang kiyeme na pwedeng magpapatay ng kapwa nila Pilipino. Kaya hindi malayo yung sinasabing na ng dalawang PDLs na yung matandang Duterte can even command the worst. Ginawang dinuguan yung tatlong hinihinalang drug lords na Chinese. E ano pang magagawa ng anak? Kung evil yung tatay, baka mas evil yung mga anak. The way they talk, the way they act. Sa pananalita na lang eh. Makikita mong mga spoiled brat. Walang mga manners. Hindi naturuan ng tamang pag-aasal ng mga magulang. Kasi ganun din yung magulang eh. Diba? Hindi marunong dumisiplina. Lahat binibigay ang gusto. Yun lang yan. They cannot say no because they know their daughter or their sons are heartless. They will be harmed if they will not get what they want from you. Ganun yun. Kaya yung pinapakita niyang ganyan, sabi niya, wala na akong pakiramdam. Pinatay nila ang pakiramdam ko. Therefore, you are heartless. You don't have any more emotions. You don't have any more apathy. Or even empathy. Diba? Kasi nga ganyan. Nag-aantay yan ng tamang panahon. Baka mismo pati si Amy Marcos kahagatin yan. Mga kababayan. Kaya nga sabi niya, ang isang kaibigan. Pero siya, sulat lang yon. Hindi po totoo yun. Babalik at babalik yan kasi nasaktan siya eh. Tingnan nyo yung ginawa niya, do not irk me. Ha? Ano bang Tagalog ng irk? Ha? Oh, irk meaning, sabi niya, ano ba yung tawag dito? Annoy. Huwag niyo akong kulitin. Ha? Do not annoy me. Yun yung slang, okay? Yun na lang mas madali. Oh, irritate. Ha? Huwag niyo akong gawing parang pagpiestahan, ganyan. Kasi napipikon siya. Madali siyang mapikon. Kaya si Amy Marcos, nako, delikado ka dyan. Baka anong gawin sa iyo niyan, mga kababayan. Diba? Oh. Kita nyo? Siya nagsulat nun ha, pero deleted yon. At dun sa balita nga ng Philstar, documented. Inamin ng tatay niya. Kaya kay Pangulong Bongbong Marcos, sa circle niyan, ingat kayo. Kung hindi nila makuha sa impeachment, anong gagawin sa Pangulo? Diba? Baka gamitin niya ang Kojik. Baka gamitin niya si Aling Maliit. Ganon! Pera-pera lang yan. The price is right. Diba? Parang baga, the next contestant in The Price is Right is Sara Duterte. Come on down! Ganon! Siya naman ngayon ang host. O, sinong tutulong sa akin? The Price is Right. Ganon! Bidding lang yan, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa mga circle ni Pangulo, kay Speaker, kay FL Lisa, ay mag-ingat kayo kasi ang kalaban nyo ay isang sneaky biatch. Makamandag po yan. Kasi heartless. She doesn't care as long as she gets her way. Di ba nga yung 10 million? Imbis na sagutin niya ng tama yung tinatanong, iba ang ginawa niya. Kasi she was irked. She was annoyed by the question. Bakit mo ko tinatanong dyan?
O ngayon, siraan kita. O, di ba? Ganun lang yon. Pag hindi niya feel yung question, pag na-annoy mo siya, no, sisiraan ka niya. Ganyan yan ka-heartless. Baka nga soulless pa yan eh. Di ba? O, tama lang tayo. Butangerang heartless. O, okay? Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.